Kamusta kayo? Merong palabas ngayon sa sine. Hindi ngayon, mamaya kaya alis. Yung Left Behind, napanood nyo na ba yun? Si Nicolas Cage. Ano sa Tagalog yung Left Behind? Ito mahirap sa Tagalog, ini-English Tagalog ko eh. Kaliwa sa likod. Left Behind eh. Kaliwa sa likod. Actually yung Left Behind, serye yan ng libro na isinulat ni, sino ba yun? Tim LaHaye, I think. Ito yung istorya, mga nobela na nakabase sa Biblia, doon sa mga naiwan. Ibig sabihin, left behind, naiwan. Kasi ang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito, yung tinatawag na eschatology, last days. Nasa saad sa Biblia na sa mga huling araw, ang buong simbahan, ibig sabihin tayo, sa huling araw, kukunin ng Panginoon sa isang iglap. So yung pelikula na yon ni Nicolas Cage, although hindi masyadong maraming biblical detail, pero yun yung istorya. Ang nakakatawa ka mo nito, di ba? Hindi ko lang naman ngayon na-mention sa inyo yan, yung rapture, di ba? Yung sabi ko, ang haba ng sermon ko, pag amen ko, pagbukas ng mata ko, wala na kayong lahat, naiwan ako, di ba? Lagi kong biro yun. Doon sa pelikula na yon, yun yung nangyari. Yung pastor, naiwan. So tinanong siya ng babae, ba't ka naiwan, pastor? Ang sabi ng pastor, kasi alam ko lahat ng salita, pero hindi talaga ako naniniwala. I knew all the words, I knew the Bible, but I did not really follow Jesus Christ. So nung na-rapture yung buong simbahan, nandun sa pelikula, yung pastor nasa harap, naiwan siya. Anyway, sa yun yung ating part ng ating message. Kasi itong message natin, this is the last part of Matthew 23. And Matthew 23 is the last words of Jesus Christ, His last public message, at kanyang mga huling salita sa Israel at sa atin. Pagpasok ng Matthew 24, more eschatology patungkol sa last times. So itong mga sumusunod na mga mensahe ay isang mga mensahe na dapat of high interest to believers. Kasi dito tayo magwawakas, dito magwawakas ang mundo. And some of these are already happening. Kasi lahat ito nakasentra sa Middle East. Si Jesus ay pumunta dito bilang hari, pero tulad ng ating na-emphasize na, He was rejected by the Jews. And until today, even people in the church, nire-reject si Jesus. Kasi hindi nila gusto ang mensahe ni Jesus. A lot of people, gusto nila yung Diyos na magliligtas sa kanila sa mga bagay na gusto nilang mailigtas, tulad ng kaperahan, comfort, problema, pero ayaw nila ng kaligtasan sa kanilang kasalanan kasi ayaw nilang maalis ang kanilang kasalanan sa kanilang buhay. At pag sinabi mong sila'y makasalanan, marami noon hanggang ngayon nagagalit. Kaya ang kalaban, di ba, yung pinrich ko sa inyo last time, maraming false teachers na nagbebenta ng mensahe na gustong marinig ng mga tao. Hindi yung tunay na mensahe, ngunit yung mensahe na nakakakiliti at kabigha-bighani sa pandinig ng gusto ng peking Mesaya. So, nandito tayo ngayon sa mga huling kataga ng Panginoon na, kumbaga, ay puno na, huli na, too late, the last words of the Lord Jesus Christ to the rejectors. Ang aplikasyon ng ating mensahe ay para sa national Israel. Contextually, the message is about the national Israel. Pero meron ding aplikasyon sa simbahan at may aplikasyon sa iyo, personal. May implikasyon sa atin sa mga huling araw ng ating buhay at sa pagwalang hanggang nating buhay. Kaya babasahin natin ang Matthew 23, 37 to 39. Only 3 verses, ngunit napakahalaga sapagkat ito'y sulyap sa mga huling araw ng mundo.
So nung nakita na ni Jesus na ang mga tao hindi naniniwala, ito ang kanyang sinabi sa mga Israelita. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwanan tiwangwang. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo ako makikita. Hanggang dumating ang oras na sasabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. At dahil maiksi ang ating talata, babasahin ko rin sa wikang English. Matthew 23:37-39. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, humihingi po ng tulong sa inyo ang pastor, sapagkat ito'y kataga ng Diyos na ngayon ay bibigkasin ng tao na kulang-kulang sa kagalingan, sa pagpapaliwanag at sa katalinuhan. Ngunit sabi mo nga, the foolishness of preaching is your way of reaching into the hearts of men. Kaya kami po ay humihingi ng tulong para buksan mo aming mga puso upang kami po ay mabago. At doon sa mga nasa gitna upang patuloy pang mabanal sapagkat kailangan po namin ang pagiging katulad ng aming Panginoong Hesus. Doon po naman sa mga naandito na nakikinig ngunit hindi naniniwala at sumusunod. Pagkatakot at pagdinig sa babala ang aking pong hinihiling. Upang sila hindi matulad sa mga Israelita na binigyan ng katotohanan, na binigyan ng Mesaya, at ito'y kanilang tinanggihan. Kaya hanggang ngayon sila'y nagdurusa. Sana po'y mapaluwalhatian ninyo ang inyong pangalan sa aming lahat sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe ay Ang Pangako or The Covenant. So maliwanag naman siguro sa ating napakarami ng mensahe na ang Diyos ay bumaba but people rejected Him. National context. Pero meron ding konteksto na tinatawag na ecclesiastical sa simbahan. Anong implikasyon ng salita ni Jesus sa atin bilang simbahan? At meron ding aplikasyon personal. What do you do with this truth that you're hearing? Isa lang ang pinakamahalagang tanong sa iyo bilang tao. There's one question that's most important to you. Yung tanong na sa ka mag-aaral, what job you will take, where will you go, will you migrate, yan ang importante. Pero ang pinaka-importanting tanong sa buhay ng bawat nilalang sa mundo ay isa lamang. What do you do with Jesus Christ? Why? Kasi yan na may implikasyon, hindi lamang sa buhay mo sa mundo, kundi sa buhay mong pangwalang hanggan. But most people will ignore the Lord Jesus Christ. Why? Because they love their sin. Yan lang po ang bottom line. Ngunit ang sabi sa Biblia, lahat ng tao ay makakarinig ng mensahe at matatanong ng tanong na iyan. Kaya sa araw ng paghukom in the last day, you will be responsible. Ang mga Hudyo ang binigyan ng tinatawag na mensahe. Ngunit maliwanag na ito'y kanilang tinanggihan. Pinatay nila ang mga propeta kasi ang mga propeta ang sinasabi ay babala. Tulad ngayon, ang mga propeta, mga pastor, mga mensahero na ang sinasabi ay babala, maliit ang simbahan. Ang mga propeta o mga pastor o mga pari na nagsasabi ng kayo yayaman, gusto ko yung payamanin ng Diyos at yan lamang, naglalaki yan ng simbahan. The people choose the message, but they don't want the message of repentance. So the Israelites, even some churches and a lot of people reject. Ngunit may pangako ang Diyos sa Israel. At sa huling araw, kahit 2,000 taon na, ilang libong taon nang nire-reject ng Israel ang Diyos, sinasabi dito ni Jesus na matapos ang
mahabang panahon ng inyong pagtanggi sa akin, merong ilan, there will be remnants that will come back. Alam niyo po ba na ang ministeryo ng Diyos sa lupa is what people call, what theologians call, the ministry of the remnant. Alam niyo ba sa Tagalog kung ano yun? Ministry of the remnant. Ibig sabihin, hindi marami ang maniniwala. Iilan ang maniniwala. Hindi marami. And that is true in Israel. And that is true with us. Ngunit may pangako na ang Israel ay babalik. Doon sa pelikulang Left Behind, yung mga Kristiyano ay biglang nawala. Yung bida ron, yung babae, yung kapatid niya, bigla na lang nawala. Naandun yung damit, wala na yung tao. Yun yung rapture. Yung eroplano, na Christian yung piloto, bigla na lang bumaksak. Pero yung huling-huling part ng pelikula, nagliliyab ang lunsod. Wala na mga Kristiyano, natira yung mga hindi naniwala. Yung pastor na iwanan din. Sana hindi ako yun. Hindi ako iwanan, ha? But that's the beginning of the tribulation. 7-year tribulation na punong-puno ng paghihirap. Pwede ka pa rin maniwala, pero napakahirap ng maniwala. Kasi ang mga mananampalataya doon ay papatayin. At yan po ang sinasabi dito ng Panginoon. Nung sinabi ni Jesus, itong ating binasa, sabi niya, hindi ako babalik hanggang kayo'y maniwala. Ibig sabihin ng verse 39. Ano? You will not see me anymore until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ito na po yung second coming na sinasabi. Ang mga Israelita, dahil sa kanilang pagtanggi sa Messiah, itong kabanatang binasa natin, verses 37 to 39 ng Matthew 23. Kinabukasan, this is a Thursday, Friday, papako na nila si Cruz. Ito na yung talagang huling paalam na niya. After that, pinako si Jesus at ang mga Hudyo, masasabi na inalisan temporarily ng Panginoon. God withdrew His protection from Israel. Siguro magtataka tayo, no? Ang mga Hudyo in the last 2,000 years is the most persecuted nation on earth. Siguro nakararami sa inyo, nalalaman nyo lang na persecution ng mga Israelita noong World War II. Sino po dito ang buhay na ng World War II? Wala. Wow. Sino dito ang buhay na ng World War II pero ayaw umamin? Wala. Noong World War II, ilang milyong Hudyo ang pinatay? 6 million Jews. Pero hindi lang yon ang pangyayari kung saan ang mga Hudyo ay pinapahirapan at pinapatay. Nagsimula yan even before the time of Christ, when they were dispersed. Alam niyo po ba in the time of the Crusaders, yung binabawi ng mga Christians daw ang teritoryong nawala? Pinapatay doon ng mga Hudyo. Kahit ngayon sa Middle East, ang daming galit sa mga Hudyo. Pumunta po kami doon sa Israel. At pagpunta mo sa gitna ng Israel, yung dating templo, ang nakatayo, hindi Temple of God, kundi Muslim mosque. At ang sabi namin, bakit, sabi ko doon sa tourist guide namin, na dati siyang sundalo, bakit pinapayagan ng Israel na nasa gitna ng Israel, yung Muslim mosque? Sabi niya, pag tinanggal namin niya, magagalit ang buong Muslim world, aatakihin ng Israel. So isang pagkakamali, Israel will be attacked. Ang Iran, nagdi-develop ngayon ng nuclear bomb. At ang sinabi nila, national policy, Israel must not be a nation. Ngunit ang pagbura sa Israel ay nagsimula noon pa. Yung si Herodes pa, gusto nang patayin lahat ng baby nung ipapanganak ang Messiah. The Turks and all other nations, kung iisa-isahin natin, they have always been under attack. Bakit? Sapagkat si Satanas, throughout history, pinipigilan ang kaisa-isang nalalabing pangako ng Panginoon sa Israel as a nation na sila ay ibabalik sa poder ng Diyos. May pangako ang Panginoon na nagsimula kay Abraham, the Abrahamic Covenant.
Na ang sabi niya, kahit malalayo, ibabalik. At gusto kong makita natin dito, na ang Diyos ay mahabagin. Siya ay Diyos na nagdidisiplina, pero siya ay Diyos na mahabagin pa rin. Sabi sa Genesis 15, ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham. Itong kasunduan na to will happen on the last days. At palagay ko, malapit na. Ganito ang sinabi niya, ito yung kasunduan. Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito. You know that Israel is the only nation that disappeared from their territory, nawala, nabura, doon sa kanilang teritoryong Israel. Pero bumalik. You know, that's the only nation in the history na nangyari yan. Pilipinas, nawala tayong lahat. Nilusob tayo ng Abu Sayyaf. Nawala ang mga Pilipino. Pero a few thousand years later, bumalik. That has never happened. But in Israel, in 1947, after the great Holocaust of World War II, bumalik. That has never happened. Why? Because God said, I will bring you back. At ang salita ng Israel, yung Hebrew language, is the only nation that disappeared from the land and then returned because of this promise. So dito po sa ating mensahe ngayong hapon, dalawa lang po ang gusto kong makita nyo sa mahaba nating salay-sayan. 5 hours lang, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ay Diyos ng paghuhukom. He is a just God, but He is also a merciful God. Nationally, that's true. Church, that's true. Personally, kung ikaw ay masuhayin sa Panginoon, He's a God of justice, but He is also a God of mercy. So gusto ko makilala natin ang Panginoon sa galaw niya sa buong kasaysayan. So ito yung pangako. Ibibigay sa lahi mo, Abraham, ang lupaing ito. Mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Kasama ang lupain ng mga Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites, Girgashites, Jebusites. These are the powerful nations of the time, the ancient land of Palestine. Alam niyo po ba, na pag pumunta ka sa lupaing iyan, lupaing pangako, wala kang makikita kahit isang tao, wala kang makikitang Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaim, wala kang makikita kahit isang bata, matanda ng Amorites, Canaanites, Girgashites, Jebusites, but you will see a lot of Israelites. Nung nawala yung mga lahi na yan, wala nang bumalik. They don't even know the trace of these races. But the Israelites came back. Why? Because God has a promise. Makikita natin sa ating salay-sayin dito sa Mateo na ang mga Israelita ay tumatatwa sa ating Panginoon. At sila ay iiwanan ng Panginoon. Hanggang ngayon po, the Israelites don't believe. Pero sila ay ibabalik. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, bago siya ipako at bago niya alisan ang Israel bilang chosen people, ito ang kanyang sinabi. Nang malapit na siya sa Jerusalem at tatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Jesus wept. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. As he drew near, he saw the city and wept over it. Ngunit ngayon, lingid na sa iyong paningin. Ang Israel, just like us, after a while, na tinatawag sila ng Diyos, through the prophets, even through Jesus Christ, nagkaroon na silang tinatawag na judicial blindness. Pag naririnig mo nang naririnig ang mga salita ng Panginoon at ito'y tinatanggihan ng tinatanggihan, dadating ang panahon that you will be given judicial blindness. Hindi mo na makikita. And that generation was cut off. But there will be a future generation na maniniwala. At yan yung huling kataga ng Panginoon sa Israel na maaaring makita natin sa ating henerasyon. Si Jeremiah pa lang ay tumatangis na sapagkat even the Israelites of the Old Testament was defiant of God.
Ang Bible ay napakakapal na libro, ngunit napakasimple lang. A merciful God and a defiant people. That's the entire scripture just about. And a Savior who came to rescue us. Sabi ni Jeremiah, kung hindi kayo makikinig, if you will not hear, palihim akong tatangis, sabi ng Panginoon, dahil sa inyong kapalaluan, buong kapaitan akong iiyak, at tutulo ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. If you will not hear, God, says God, my soul will weep, but I will discipline you. Simple lang po ang mensahe ko ngayon. Although it's full of history, it's full of prophecy, but the message is simple for you as a person. If you do not listen to the truth, God will surround you with truth. Papaligiran kanya ng propeta, maaring kaibigang Kristiyano, maaring pastor, maaring sa radyo, maaring devotion, but if you keep rejecting, God will weep, but He will eventually reject. Jesus expresses grief at the hardness of His people, at naniniwala ako hanggang ngayon, nalulungkot, tumatangis ang Diyos sa langit, sapagkat marami pa rin kahit sa simbahan, na nakikinig, ngunit hindi sumusunod. Kaya nga sabi sa Mateo 7:21, many in that last day will call upon me and say, Lord, Lord, and I will say, I never knew you, because you did not listen. Ang pinakasandata ng kalabang si Satanas ay hindi ang sambahin ng dyablo, kundi pasimbahin tayo at sumamba sa tamang Diyos sa ipokritong pamamaraan. We call Jesus our God and yet live our lives like we worship the devil. Ano po yung termino ko doon? Practical atheism. We call ourselves Christian, but what we really want is our sin. Be careful. The Bible is full of warnings. And this is the last, hindi na pala warning to, this is already judgment from Israel. Itong verse 39, sabi niya, hindi nyo na ako makikita, that's it for you. Sapagkat matapos nito, ililipat na ang paghawak sa katotohanan sa mga hentil. Israel was removed as God's people temporarily. And God's people is you and me, tayo na. God's chosen people, temporarily, yung tinatawag na the interregnum, is the church. Pero ito yung mensahe ko dun sa simbahan ngayon. Even the church is beginning to compromise by changing the message. Ang gusto ng mga Israelita, tagapagligtas sa mga Romano. Ang gusto ng mga Kristiyano ngayon, hindi tagapagligtas sa kasalanan, kundi tagapagligtas sa kanilang comfort, economic comfort. They want a genie, not a God and a Savior. So, ang sabi ng Panginoon, Jerusalem, Jerusalem. Alam nyo, pag naririnig nyo sa Bible, yung inuulit, that is a very emphatic declaration. Ano? Jerusalem, Jerusalem. Parang yung sinabi ng Panginoon kay Martha dun sa Luke 10, Martha, Martha. O kay Simon, 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 behold, Satan has demanded permission to sift you. O kay Saul, 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 bakit mo ako inuusig? Sabi ni Jesus. So this is very emphatic. Jerusalem, Israel, Israel. Bakit nyo tinanggihan? Ang dami nyong narinig. You are God's chosen people. And now you reject the Messiah at bukas ipapako nyo ang anak ng Diyos. Huwag na po tayong lumayo. I want this to be primarily a personal application. Ano sabi ko? 3 aplikasyon eh. This is contextually a national application. This is a national context. Historically, this is national. But applicationally, you have to make it personal. Because that is the gist of the message. Israel rejected the message. Will you reject the message? Simple lang po. Kamusta ba buhay mo? Kamusta ba buhay mo? Amen sa sermon. Amen sa Matthew. How is your life? Hindi ko sinasabing perfect. I'm not talking perfection, but how is the direction of your obedience to God? Do you have a sin that you're still keeping? You're like the Israelites. Ang gusto mong marinig, hindi yung repentance message ni Jesus. Anong simula ng message ni Jesus when He first preached? Repent. And this is why, bakit na-reject ang Messiah? Hanggang ngayon,
nire-reject ng Israelita ang Messiah. Kaya ang Israel, kung ano-anong paghihirap ang dinadanas. Until now, nanonood ka ba ng CNN? Nakikita mo ba nangyayari sa Israel ngayon? It's a small country surrounded by everybody who wants to kill them. Nakita niyo po ba yung nangyayari? Yung mga kalaban nila, naghuhukay? Nakita niyo po ba yon? Nanonood ba kayo ng balita? Baka naman baka naman binabasa niyo, taliba. Pero yung mga Palestino, maghuhukay, tapos pag angat nila sa lupain ng Israel, kung sino makita, pinapatay. O kaya uhugutin yung mga sundalo, kikidnapin, tapos kakatayin. They have enemies. There are Arab nations na ang mission sila ay lipulin. And why? Because their protection has been removed. Kaya mga Israelita, hanggang ngayon sinasabi, bakit? Bakit kami inuubos ng ano-anong mga bayan? Even the beginning of ancient times, kami ay ino-occupy by the Babylonians, by the Romans. Bakit ganun na lamang ang pag-atake sa mga Israelita? Ngayon, sinagot ng Panginoon, sapagkat inyong tinanggihan ang inyong Mesaya, ang proteksyon ng Mesaya ay naalis din sa inyo. Personal application. If you refuse the Lordship of Christ, kung hindi ka Christian, no protection for you. If you're a Christian, there might be protection, the promise will be fulfilled, but you will be under discipline. Nandiyan pa po ba tayo? Very theological, very prophetic ang ating mensahe, pero very practical. So yung tanong ng mga Israelita ngayon, bakit pinapatay sa isang iglap ang 6 na milyon tao? Bakit binibihag ng mga Babylonia ang ating mga tao? 3 hari ang binihag kasama mga tao. Today's message is the answer. At napakalaki ng implikasyon sa atin. 2 obserbasyon, ang habag ng Diyos at ang pananauli ng Diyos. Ang habag ng Diyos, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta, nagbibigay sa iyo ng mensahe ng kaligtasan. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ng iyong mga anak. Ito po pwede niyong apply sa sarili niyo to, as if Jesus is talking to you. It has a national and a personal obligation. Jesus wants to save you. Gusto kanya iligtas. Pero marami sa atin, ayaw. Gusto kanyang kupkupin na parang pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Nakakita na po ba kayo ng inahin na nagpoprotekta sa kanyang mga sisiw? Yung salitang duwag, ang English doon, chicken. You're chicken. Pag ayaw mong lumaban sa gera, chicken ka. Pero ang inahin na manok, pag mayroong mga sisiw, matapang pa sa agila. Ito po yung comparison. God wants to protect you. Gusto kanyang kanlungan. But if you refuse Him, ang konteksto ng mensahe, the protection will be removed. So simple lang po, natutuhan ko dito. Talagang dapat pag-aralan ko para tama yung sasabihin ko sa inyo. Why is Israel being annihilated? The protection has been removed. Why is a Christian going through suffering? Not all the time, but sometimes. Alam mo, pag nagdudusa ka, tanungin mo sarili mo, ito ba ay pagpapatatag? Hindi lahat ng pagdudusa ay dahil disiplina ay parusa. Pero mayroong mga pagdudusa na resulta ng parusa at disiplina. Kung Christian ka, disiplina. At dito, sa example na to, sila ay pinaparusahan at dinidisiplina. The Jews have rejected and continues to reject the Lord Jesus Christ. At ang sabi dito, pinapatay mo ang mga propeta. Ba't pinapatay? Simple lang po I want to make this very simple, although this is very historical. Ba't pinapatay ang isang pastor? Ay, ako pala yun. Unang-una, sobrang haba mag-sermon. Hindi po. Ayaw yung sinasabi. Ngayon, hindi na pinapatay, kasi makukulong kayo Pero noong unang panahon, pag ayaw sinasabi ng propeta, binabato. Parang si Jeremiah, parang si Isaiah. Alam niyo ba kung paano pinatay si Isaiah? Ayaw kasi nila yung sinasabi ng Isaiah. Nilagari sa gitna. Yan po si Isaiah.
And almost all the prophets were killed violently. Almost all the apostles were killed violently except for John. Why? They don't like the message. Tayo ngayon, hindi na natin pinapatay ang mga mensahero ng Diyos. Nililipat na lang natin ng channel o kaya lumilipat na lang tayo simbahan. Kaya nagtataka ako, ba't nandito pa kayo eh? Sabi mo, wala nang palabas ng 3 o'clock ikaw na lang eh. Biro lang po yun. I know because you love the Word of God. Alam nyo, may share lang ako sa inyo, commercial lang. Isa pong ano man tawag doon? Lambot ng puso bilang pastor dito sa Alabang Tagalog. Nagsabi sa akin, alam mo pastor, dito sa Tagalog service, yung sermon natin, 2 lang ang pwede mong gawin. Either makinig ka o umalis ka. Pero hindi ka pwede makinig ng sermon dito na hindi ka susunod. Ibig sabihin, kung di sa Paul, aalis ka. Either you repent or you leave. That is good. Dahil yan po ang layunin ng mensahe ng Diyos para tayo pagbaguhin. Pero noong unang panahon, pinapatay nila. 2 klase lamang po ang nasa mundo ngayon. Kaibigan ng Diyos o kalaban ng Diyos. Those are the only 2 kinds of people on earth. Paano kung di Christian, mabait naman? You're still an enemy of God. Either you are Christ or you're an enemy of Christ. Sabi ng Panginoon, makikita natin ang kanyang habag. Ito yung tinatawag na parang sweet and sour. Kasi maraming pastor, gusto lang nila the mercy of God, the kindness. That is true. God is a merciful God. Totoo yan. Ang Diyos ay mabait. Gusto niya tayong bigyan ng maraming bagay. But do not forget that God is also a God of justice. Sabi nga ni C.H. Spurgeon, para totoong mapatino at mapabuti ang kongregasyon, you preach 90% law and 10% grace. Pag puro grace ang pinipreach mo, unang-una hindi balansado at ang mga tao hindi matatakot sa Diyos. At if the people don't have a healthy fear of God, they will not obey God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That is why we preach. Pero hindi naman po pinipreach natin naman sunod-sunod Wala namang agenda Pero mapapansin mo, it's always warning. Maraming babala. Bakit? Kasi matitigas ang ating ulo. Katukin mo ang ulo ng iyong katabi, wag na lang. Hindi po ba? Hello? Umamin ka. Ang maturing Christian, yung lumalagong Kristiyano, mas madaling umamin. Ang tao, kahit Kristiyano, likas na matigas ang ulo. We are naturally sinful. In fact, the more nagmamature ka, lalo ka nagiging aware of your sinfulness, kaya ito ay iyong inaayos. But most people don't want that. Israel don't want that, so they rejected the Messiah. Sin is the bottom line. And God came to save sinners. But if you don't call yourself a sinner, you have no hope. Kaya ang Panginoon ay nag-withdraw sa Israel. But God longed to draw Israel. God wants to protect Israel. God wants to protect you under His wings. But if you refuse that and you choose your own kind of God, you might think you're protected, but you're not. Ito po, kaya ang sabi ng Diyos dun sa ating mga nakaraang sermon, ang tawag niya sa mga false teacher, ulupong. Why? People are unprotected, pero sinasabi nila, God is protecting you, but they are not protected because they're not preaching the right God. Sabi ni David, napakahalaga o Diyos ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. God wants to protect us. Jesus has given so many invitations to Israel. Napakarami imbitasyon sa iyo at sa akin at sa kanila. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. And you will find rest for your soul. But people don't want that rest. Ang gusto ng tao is the lust of the flesh. Ganun lang po kasimple. Okay? In a few years, some of us will be dead. In 50 years, most of us will be dead. In 100 years from now, all of us will be dead. Kung buhay ka pa, 100 years from now, amoy lupa ka na. Very short time.
This information is the most important information. Will you reject Christ or will you accept His offer of protection? Come to me, all you who labor and heavy laden, I will give you rest. It's a simple message. Pero ito pong mensahe natin ngayon encompasses the entire history of the world. The rejection of the Messiah by ancient Israel, the setting aside of Israel, ang pagpasa ng katotohanan sa mga hintil through this pulpit, ang pag-angat ng church, tatanggalin ng church sa mundo, the rapture, ang pagbabalik ng Israel. That is our message. This is the truth of the Christian. And the Middle East is brewing. Russia is targeting the oil-rich nations of the Arab world. Armageddon is in position. What will you believe? You are unwilling, sabi niya. Sabi sa Juan, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na sarili niyang kababayan. Bakit siya hindi tinanggap? Why? He raised the dead. Di ba? Ang ganda ng mga pangaral niya. Full of authority. He healed all the sick. Grabe yung power na pinakita niya. Why? Kasi nung nagsimula siya mag-sermon about repentance na katalikuran ng kasalanan, people is the same today. If you want a church that delivers both your sin and God, mas marami po ang simbahan. You want your sin and your God too, small g? Most churches, a lot of churches are like that. Sapagkat hindi nila gusto ang Kristo ng Biblia. But God came and people rejected. And now Israel is without protection. Kaya ang Israel ngayon, throughout the last, not only 2,000 years, but the last 4,000 years, have been conquered, reconquered, annihilated, destroyed, killed by the millions. Hated. Why? Ang sabi po kasi, ayaw matupad ng dyablo yung itong huling pangako ng Panginoon na sila i-restore. Satan wants the Jewish race annihilated. But God keeps preserving these people. Again, the only nation that disappeared and reappeared. Dun ba hindi ka pa maniniwala? How can that be? Only because of the promise. Because God is a God of mercy, He is a God of justice. Ang gusto ko po makita natin dito, kasi meron akong, alam ko na marami sa atin na parang nanghihina na. You love God, mahal mo ang Panginoon, pero parang minsan nahihirapan ka. God is a God of restoration. I-restore ka niya. And this is what Jesus wants for Israel today. Sabi sa Juan, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ba ako kilala? I have given you so much information. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? This is why we study the Bible. Faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hindi wala na si Jesus dito, but through His Word and the Holy Spirit, you as a person, you see the truth of God, and that's how conversion happens. Kaya ang pastor, sabi nga, the pastor must preach like dying men to dying men. Isang taong mamamatay sa mga taong mamamatay din. Ibig sabihin, this is a life or death message the Bible is, because there will be judgment. Israel missed it. This is eschatology. This is the study of end times. And sooner or later, the study of end times will be important to you. Pag merong namatay sa atin bukas, your eschatology will determine where you will go and spend eternity. What is your eschatology? Ano yung paniniwala mo kung paano matatapos ang lahat? Kung naniniwala kang wala to, sisimba lang ako once a week. Ang eschatology ko, eat, drink, and be merry. For tomorrow we diet. Then, that will be your end time as well. Israel rejected the revelation, forsook the opportunity, and in so doing, brought God's wrath and judgment upon themselves. As sa tingin mo, kung yung God's chosen people na tumanggi sa pahayag at binaliwala ang oportunidad ng Messiah,
ay kanyang dinisiplina at binigyan ng paghukom. Sa tingin mo, ikaw at ako, na hindi lamang at hindi pa nga masasabing God's chosen people, ay hindi makakatanggap ng ganyang paghukom? You think God will not judge us? Why the pastors? Why the Christian church? Why not Israel? Because they refuse. Pero ito ang babala ko sa mga pastor, sa mga D-group leader, sa mga simbahan. That can happen to us as well. That's why we have to preach faithfully the Word of God, as God said it, and as God revealed it. Not like preachers who preach what tickles the ears of men. Yung gustong marinig ng mga tao na nagpaparami ng miyembro. Just as God said it, and this is what God is saying, I warn you, I warn you, I warn you. You repent. Do not be like Israel. At makikita po natin muli ang sagot because the Jews are God's chosen people. They are the target of Satan's fiercest hatred. Dahil sila ay God's chosen people with a pending promise, ang atake sa kanila ng Diablo ay gano'n na lang. That's why the Jewish race is constantly under attack and on constant threat of annihilation. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Hindi ko alam na yung palang World War II genocide is just one part. Ang dami palang beses na gusto silang lipulin na kung ano-anong mga lahi. Not just the Germans. That was just the latest ones. Sapagkat tulad ni Herodes na gustong patayin lahat ng baby, di ba? That was satanically triggered. That was satanically triggered. The worst furies of Satan is targeted on God's temporarily remove people but still the people of promise. At gusto ko po makita din natin dito. The Christians are subject to judgment, but Christians are also subject to these promises. Magbalik loob ka lamang. But wag mong babaliwalain ng Panginoon. He's a God of mercy, yes, but He is also a God of justice. So we appeal to that mercy, but with fear and trembling. You have to balance. You have to balance. Not just preach a Jesus of mercy and a generous Jesus to enrich your church. You are a false teacher if you do that. At ganun din kung ikaw ay nakikinig na nagfo-forum shopping, naghahanap ka ng pastor na yan lamang ipipreach sa'yo, you are equally guilty like people, like priests. We have to warn ourselves. Because Israel were warned by the Messiah himself and they did not listen. This is the lesson from history. Ngunit may pangako. Satan's attempt to continually to eliminate, his desire to eliminate Israel, God's specially beloved, is constantly frustrated by God's promise. So I also want you to see, gusto ko rin makita mo sa mensaheng ito, na God is not only a God of mercy, a God of justice, but He's also a God of promise. Yung, alam mo yung sabi sa Bible, sa Corinto, all things work together for good. Ito ibig sabihin nito, ang Kristiyano, pag may pangako sa'yo, kahit gumewang-gewang ka, God will bring you back. Kahit it means discipline. Ang Israel ay ibabalik. Although ngayon, kumbaga sa nung high school ako, madalas ako masuspended. Alam mo suspended? Pero hindi pa ako kick out. Babalik ka rin. 6 days lang. So ang Israel suspended. But a Christian actually is never kicked out. Nasususpend, nadidiscipline, but they will be brought back. Sabi sa Roma, kapag nangyari yon, maliligtas ang buong Israel. So Israel will be saved. Pag nawala na ang church, rapture, tribulation, second coming, and Israel will repent. This is the last days. So ito pong sermon ngayong hapon, verse 39, you will not see me anymore. Goodbye. Until, so merong qualifier. Kasi pwede niyo sinabi, wala na kayo. Tinanggihan niyo ako Israel, goodbye. Bukas ipapako niyo ako. Hindi. Sabi niya, you will not see me anymore until. So, bakit niya inuntil? Hanggang. Kasi may pangako siya kay Abraham na ibabalik niya sa kanyang poder ang Israel. Although not everybody, but a remnant. There will be Christian Israelites in the last days. And so, all Israel will be saved, meaning as a nation, but not entirely as a people. As it is written,
The deliverer will come out of Zion and he will turn away ungodliness from Jacob. Ito po yung sinasabi kong the theology of the remnant. Ang mga tauhan ng Diyos sa mundo will always and has always been a remnant. Napansin niyo po ba yun? Ang mga tunay na Kristiyano sa kasaysayan, hindi marami. Hindi marami. Iilan, it's always been a remnant. That's why I always teach the pastors that I disciple, do not always look for numbers. Because sa apat na makakarinig, tulad dun sa parable of the soils, out of 4, only 1 believes. Kaya kayo po, remnant. I think bihirang-bihira na dumating ka sa isang opisina o sa isang bayan, sa isang barangay, sa isang lugar na mas maraming Christian kaysa sa non-Christian. There's only a few Christians. Ganon din ang mangyayari sa Israel. Ngunit may pangako na may ilan. Sapagkat kung sindami man ang buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makababalik. Nakatakda na ang pagwasak sa iyo ayon sa nararapat. Jeremiah, this prophecy is also mentioned. Ako na ang nagtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila, ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila ay muling darami. So, ano po ba? Why am I telling you all these prophecies? Sa historya ng mundo, sa kasaysayan ng tao, God disciplines but God restores the few repenters. Yung mga iilang nagsisisi, binabalik niya. Hello? Are you a remnant? Or are you among the masses who calls themselves a Christian but are not true believers? Sabi nga, not all Israelites are true Israelites. Ganon din sa simbahan, not all Christians are true Christians. Yan po ang babala. Sabi sa Ezekiel, paghahalo ng balat sa tinalupan, ito yung sinasabi kong halo ng habag at paghukom. May ilan akong ititira. Ngunit mangangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig. You know, the Israelites are like the Filipinos. May nagsabi sa akin, may napanood ako dati nung unang dating ko sa Pilipinas, 1993. Yung pelikulang Anak ni Vilma Santos. Pinanood ko yun, sino mga artista nun? Oh, si Claudine, nanonood po ako. Si Claudine, iniwanan nung kanyang nanay na si Vilma Santos, pumunta sa OFW. Nagwala ang Claudine kasi nawala. Alam niyo, iyak ako ng iyak. Tapos may isang lalaki, tingin ng tingin sa akin, sabi, laki-laking katawan ito, umiyak, sa pahago sa kanya. Ano? Tinitingin mo. Iyak po ako ng iyak doon sa palabas na yun kasi naalala ko, ba't ang mga Pilipino, para mga Israelita, kinakalat, this is the dispersion. Isang malaking pagdidisiplina at parusa sa Israelite kasi hindi sila nakikinig, being chosen people. They have been dispersed so many times. In fact, nung bumalik nga sila sa Israel, nung 1947, nasan sila? 16 million Jews in Europe, wala sa Israel. Alam niyo ba ngayon lang sila bumalik? Only 1947. They were absent from the land. Pero hindi yan ang una. In Old Testament, in Babylonia pa. That is part of the discipline and the punishment. But sabi niya, there will be a remnant. Be a remnant. Huwag kang sumama sa nakararami na nagpapakalunod sa pagiging makadiyos at makasalanan na tinatawag na pinagsama, dichotomous Christian life. God wants a faithful remnant who will not be contaminated by the mammon and the God that is true. Andiyan po ba kayo? But I'll tell you this, the church like Israel is contaminated. That is why we preach the truth this hard. Hindi ko po mga salita ito . I think the last words of the Lord Jesus Christ is just as applicable today. Sabi kasi ng mga Israelita, kami ang mga anak ng Diyos. We're Israelites. We're running the temple. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinalis ang templo. Sinara niya. Temple closed. He closed the temple. May He not close the church. But a lot of churches are in danger of being closed. Same reason. They don't want the true word. They want a watered-down word, which is humanistic.
586 BC, Judah, conquered by the Babylonians. 3 kings have been in exile by Nebuchadnezzar. Israel history. Ngayon, tinatanong ko minsan, ang Pilipinas ba? Kasi tayo lang yung Christian nation, di ba? Okay, Philippines is not in the context, okay? Kinukumpara ko lang kasi Pilipino tayo, ina-apply ko lang. Pero alam nyo, bilang evangelist, alam nyo, nagsimula ako dito sa Pilipinas, street preacher, nagpipreach ako sa kalye. Doon sa Luneta. Dami nakikinig. Alam mo, sabi ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, you preach in Luneta and in the squatter. 100 people will listen to you, magpapasalamat sa'yo. Bakit? Mahirap ang mga tao, appreciative sa gospel, dahil sa paghihirap ng Pilipinas. You go to Singapore, you preach the gospel, babatuhin ka nila ng pera. Sige po, batuhin niyo pa ako. Hindi, ewan ko bubulong ko lang sa inyo, malapit tayo. Palagay ko, pag nag-preach ako sa squatter, tuwan-tuwa yung mga nanay, walang ipin, thank you, Pastor Igay, balik ka. Totoo po, niyayakap ako. Pag nag-preach kaya ako sa Ayala, Alabang, palagay ko, sabi ko, tumahimik, you keep quiet. You're so nakakapikon. Ewan ko po, hindi naman, hindi mo ko nag-uusga. But ang point ko po, pag naghihirap ang tao, mas open sa gospel. Tama po ba mali? That's why the Jews are being disciplined. Pinalalambot. Ikaw ba, kailangan ka pang palambutin? Para ka bang nilaga? Kailangan pakuluan muna? Don't. This is the warning. If you will hear His voice and soften your heart, ito po ang layunin ng sermon. Huwag mo nang intayin na ilaga ka ni Lord. Naggawin ka ang katulad ng Israel. Makinig ka na ngayon, but God will call you. If you call yourself a believer, He will call your attention. Whom the Lord loves, He disciplines. Israel is under a 3,000, 4,000 year discipline. Kaya delikado, tawagin mo sarili mong Kristiyano. If you call yourself a Christian at ikaw nga pala ay Kristiyano, God, in a sense, obligates Himself to correct you by discipline, by hook, or by crook. Ito po ang lesson ng eschatology. Okay? Complicated, but not really. Tanong ko lang naman, simple. Kung ikaw'y nasa kaliwa o nasa kanan ng sermon remnant ka ba? O ikaw kasama ng mga ulupong? Sorry Paglabas mo niyang pinto na yan, hindi ka pwedeng lumabas ngayon, pinalak ko Kasi matindi. So, ilak nyo, sago sa mga asin. Baka may lumabas Matalas yung sermon na. Hindi, pag lumabas ka dyan, what do you do with the sermon that you heard? Balik ka ba agad dun sa kasalanan mo? Halika na, honey, uwi na tayo. Next week pa uwi ng asawa ko. Or do you immediately repent? Immediately, you know your eschatology. O napapaghalo mo na. May mga taong ganun napapaghalo. I'm a Christian, at yung kasalanan ko, no problem. Hindi na nag-iisip. That's the most dangerous position. Ibig sabihin nakalyuhan ka na. Israel, punong-puno ng templo, punong-puno ng ritual. Di ba? Yung 10 commandments, ilang commandments ang ginawa? 600? Punong-puno ng ritual, and yet they are so far from God. So that's why God left them. Kaya ano nangyari? Today is Thursday in the life of Jesus Christ, and sabi niya, hindi niyo na ako makikita. Pagkapako ni Jesus, the temple has been shut down. Di ba? Napunit? Ano ibig sabihin? The temple has not been rebuilt. The site of the temple now is a Muslim mosque. No more temple. What is it now? The church. Kaya ako po'y kinakabahan. Baka pag hindi ako nag-preach ng tama, kahit medyo kailangan ilako yung pinto at hindi dumadami masyado, baka pagdating ko sa langit, salubong sa akin ni San Pedro, nasaan ang reward ko? Baka sabihin ni San Pedro, ulupong. That's why I'm trying to preach faithfully. That's what happened to Israel and her people. It is now the church. Ano niyo po ba ang nangyari? Ano ba ang tawag ng Panginoon sa templo at ngayon ay sa simbahan na nagpipreach ng hindi tama at hindi tapat sa mensahe ng Diyos? Ang tawag doon, Ikabod. Narinig niyo naman yung salitang yun? Huwag niyong papangalanan yung anak niyo na Ikabod, Ikabod, nasa 1 Samuel 4:21. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulugay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya ay ang pagkuha sa kaban ng Diyos. At iniisip niya ang pagkamatay sa kanyang biyanan at ang kanyang asawa. Si Eli, kapangalan ko pa naman, Eliezer po, EJ pangalan ko, hindi po John,
Pangalan ko EJ. Eliezer. Eli ang pangalan ko. Etong patungkol dito, Eli the priest and his 2 sons, naging mga ulupong. They betrayed the pulpit. Ang pinipreach nila, hindi yung gustong i-preach. Not repentance, but something else. Kaya sila ay pinatay at ito, narinig nung asawa, nung isang anak ni Eli. At the Ark of the Covenant was stolen by the enemy. Ibig sabihin, God departed from the Israelites. Iniwanan sila ni Lord kasi napakasuwail nila. Kaya pinangalanan niya ang kanyang anak na Ikabod. Namatay si Eli the priest at ang kanyang mga anak, and the Ark of the Covenant of God, which is the symbol of God's presence in a people, was stolen by Israelites' enemy. Kaya nung nanganak itong asawa na to, pinangalanan niya yung anak niya na Ikabod. Nang ibig sabihin ng Ikabod, umalis na ang kalwalatian ng Diyos sa Israel. Sabi ko sa misis ko lagi, yan church na yan, Ikabod na yan. Ano yung church na yan? The church that preaches wrong doctrine. Lagi ko, 20 years I've been telling her that I think that church is already Ikabod. What's your basis for being judgmental? I'm not being judgmental, I'm making a judgment. Pag hindi na word of God ang pinipreach dyan, God's glory will depart. Personal application. You call yourself a Christian but not obedient, Ikabod. God will say, Ikabod, my glory has departed from you. Nan pa po ba kayo? Nakalak yung pinto, walang lalabas. Let me tell you something. I know that these sermons are very hard. Pero alam mo, for a true Christian, this is a balm. Isa po itong langis. Isa po itong Vicks. Kasi why? Habang nagmamature ka na bilang Christian, lalo ka namumuhi sa kasalanan mo. And these kinds of sermon from Scripture represses sin. It stops sin. That's why the Bible is for Christians. Either you believe it or you leave. But there's no middle ground. Ang Church of Christ is now the new temporary interregnum Israel. Dahil, sabi ni God sa verse 39, you will not see me anymore. I will bring in the Gentiles, the church. Sabi mo sa katabi mo, isa kang hentil, sabi mo, with feeling. Sabi mo, sige na, sabi mo na. Sige na, isa kang hentil. No, wag masyado malakas, natalsikan siya. Sabi niya kasi, hentil. The Gentiles, wow! Imagine, alam niyo, nung ako po, wag niyong pagsasabi, ban-ban po ako sa basketball. Nung high school ako, nabalian yung aming center, kaya ako ipinasok. Wow, ako na yung center. Ganun po tayo, the Israel is the center. Na-disqualify, we are the center. But it is now the church of God who is the new bearer of truth. We better be faithful because we can be Ikabod. Ecclesiastically and personally. 1 Timothy 3:15, ang sambahayan ng Diyos, the church of God. Sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan, the house of God, the church which is the church of God which is the pillar and ground of truth. So we protect the truth. Ang nangyari po sa Israel ay hindi sana mangyari sa atin as a church and as a people and as a person. Because they disobeyed. Basahin nyo minsan, wala tayong panahon, ang nangyari sa Israel because they refused their prophets and their Messiah. Deuteronomy, sulat nyo to, Deuteronomy 28. Deuteronomy 28, verses 15 to 68. 53 verses of curses. Sila ay inampon dahil tumalikod. 53 verses of curses that all happened. Lahat nangyari. Sasampulan ko kayo. Huwag ninyong lalabagin, anya, sabi ng Panginoon. Aliman sa sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Do not turn from the word of God to the left or to the right para kayo maproteksyonan. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, this is a warning, contextually national, applicationally ecclesiastical, the church, and absolutely personal to you and me. Look at me. Tingnan niyo po ako. This is personal application. If you do this, the curses of disobedience is applicational. Kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos, especially people who hear the truth,
Ito po yung delikado, lagi ko sinasabi. Pag narinig mo ang katotohanan at tumalikod ka, you're already guilty. Kaya delikado pong maupo dyan. Kasi naririnig mo na yung katotohanan. For 3 years, you've heard the instruction of the Lord Jesus Christ. You go out that door and disobey. You are guilty of hearing the truth for 3 years and intentionally disobeying. You are not innocent. Doon po sa pelikulang Left Behind, lahat ng bata na wala, biblically accurate. The innocents will not be held accountable. But those who hear the truth and made a decision because of love of sin to turn away will be held liable. Kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa Kanya mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Verse 16, susumpain niya kayo sa inyong mga lunsod at inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at mga pagkaing namumula ron. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. From verse 17 to verse 68, all curses, up to cannibalism. Yung nanay, there will be so much hunger, so much economic disaster. Walang trabaho, walang kakainin, walang inaanin na yung mga sariling nanay kinakain ng anak. All these curses is in this passage and it all happened to Israel. God is a God of mercy, but He is a God of justice. Do not forget that. False teachers of today only preach the God that people wants to hear, but do not warn the people. Do not warn the people. Hindi sila mabait na mga pastor. Sila'y mga delikadong pastor. If a pastor will not warn his people that obeying God is disobeying God is a dangerous thing, he is not a good pastor. Kinalimutan ko na pala na magkaroon ng malaking kongresyon. Kung gusto ko magkaroon ng maraming tagahanga, mag-aartista na lang po ako. Alam niyo namang pwede. Ayan. Pagagalitan na naman ako. 53 verses. Deuteronomy 28, 15 to 68. I want all of you to read it. Lahat basahin mo yan. Grabe nangyari sa Israel. It all happened. And that's happening to Israel, and I think it's happening to today's church. Magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin niyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin niyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. So if you, kahit hindi ka pastor, if you're a preacher of truth, ilan na sa inyo ang nagbabala sa kapitbahay, sa anak, sa mahal sa buhay, sa mga kakilala na magsisi at namura. Ilan sa inyo na dahil naging Christian ka, ayaw ka nang kausapin ng iyong mga kamag-anak. That's persecution. That's what people do to faithful. So, mangyayari ito, pagkatapos ng tribulation, pagkatapos ng rapture, inuulit ko ha, kung Christian ka, pag nag-pray ako ngayon, sinabi ko, in Jesus' name I pray, amen. Pagmulat ko, wala na kayong lahat. That could happen today. All the prophecies, the pre-prophecies have happened for the rapture to happen today. So, pwede na mawala tayong lahat. After that rapture happened, the great tribulation will happen before the second coming of Christ. Sabi sa Matthew 24, sapagkat sa panahong iyon, it's talking about these end times na minention ko, ang mga tao ay magdaranas, this is the tribulation, na matinding kapigatian. Sa tribulation, mahirap maging Kristiyano because they will kill you. Pag naiwan ka, you will cry out to God, but it will be much harder to be a Christian during the tribulation time. Sa panahong iyon, ito yung tinutukoy dito. Matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At ito po yung last verse. Despite all that, we have a God of promise. Ang pananauli ng Diyos, God's restoration. So the last verse in verse 23 is actually a promise, both a warning and a promise. Israel na tumatwa sa akin at bukas ay ipapako ako, sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita. That's it. This generation is gone. Hanggang dumating ang oras na sasabihin ninyo, pinagpala, when you recognize me as Messiah,
after the rapture, after the tribulation, that generation, 2,000 years na yan, will worship me. I say to you, you shall not see me no more till you say, blessed be is he who comes in the name of the Lord. At matutupad yan. Ito po, I will read to you a lot of prophecy, mga propesiya, patungkol doon sa huling araw para aware kayo. Tapos na yung sermon. Okay? Tapos na ang misa. But I will read to you prophecies that will happen. Para pag nakita nyo, naiwan kayo. Naiwan ka. Ba't ka nandito ka pa? Oy, mag-deal tayo ha. Pag ako naiwan, akin na lang yung kotse mo ha. At saka yung bahay mo, at saka yung iPad mo ha. Pwede ba yon? Pwede ba magpirmahan tayo? Pag ako naiwan, sa'yo na rin yung aking iPhone. Pero pag ako naiwan, akin na lang. Pwede ba yon? Biro lang. This is the end times. According to the prophecy of Zacharias, this is what's gonna happen to Israel. After the rapture of the church. One day, Israel will believe in their Messiah. Some, tinatawag na remnant. And blessing and protection will be given back to Israel. See, today, the church is the holder of truth. Tayo po yung isinugo ngayon ng Diyos. Substitute. But after the church is raptured, ibabalik ang Israel. Sila na, during the very difficult times, prior to Armageddon, it will be the Israelites. So ito po yung mga prophecy na yun, Zacharias. Sa araw na iyon, wala na tayo. May sasabihin po ako sa inyo. Di ba, ang alam mo yung second coming, di ba? Second coming, iniisip ko dati, I will see Jesus Christ coming back, nakatingala ako, Jesus, hello, hi. Hindi pala ganun. Pag second coming, the Christians will be looking down. We're coming back with Christ. Woohoo! Anyway, exciting. Ito. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem. This is the restoration of Israel. Based on the Abrahamic covenant and promise. Upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Napakamawain ng Diyos. Imagine after all they did, he will still get a remnant. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihan tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nangunguna sa kanila. At sa araw na iyon, listen to me, a group of nation is gathering around Israel now. Even Western nation is going against Israel now. Pero ito ang sabi ng Panginoon. Sa araw na iyon, mawawasak ang alinman bansang mga has sumakop sa Jerusalem. See? You watch Israel. Israel will be ultimately protected again. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalangin. He will convert. Wow! He will convert. He will evangelize the remnants. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak at simat, tatangisan nila itong parang isang anak o anak na panganay. Ito mo sinasabi, pagbalik ko, you will weep. Magsisisi kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno na pinatay niyo ang Messiah. But you will know that your nation, your forefathers, crucified their Messiah. Pagbalik ko, the nation of Israel will recognize that. Diyan pa po ba kayo? This is end times. End times. Even President Obama don't know this. The cup of God's wrath will be empty. He will destroy the evil world system. And He will restore Israel. And Israel will weep in penitential weeping. Lord, ba't namin ginawa sa iyo yan? Tatanda mo nung sinuko mo yung buhay mo kay Jesus? Do you remember that? Remember that? Ilan sa inyo umiyak noong time na yan? That's the kind of weeping, Lord. Patawarin mo po ako sa aking pagkakasala. That's penitential weeping. Ang sabi ng Panginoon, in the last days, there will be a remnant in Israel who will do that and recognize Jesus. Patuloy natin ang propesiyang ito sa Zacharias. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Harad Rimon sa kapatagan ng Megiddo, which is the future Armageddon. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambayanan ng lahi ng Israel, pati ang kababaihan doon, ang lahi na Natan, pati ang sambahayan noon. There will be a mass revival in Israel. Tuloy natin, Zacharias 13, sinabi pa ni Yahweh, sa panahong iyon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at mga taga-Jerusalem. There will be
Jews who will be evangelists and people will believe. Aalisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyosan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. Aalisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Chapter 14, pagkakaisahin ko ang bansa laban sa Jerusalem. Some of you, some of us, hopefully not me, yung mga naiwan, will see this. Makikita mo na the gathering of nation against the nation of Israel. Ang dami na nakapaligid ngayon sa Israel, ha? Hindi na malayo to. Baka next week na to. Bilisan ko na. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem, lulusubin nila ito. They will attack Israel. Wow, this is so possible. Hahalughugin ang lahat ng bahay, gagahasain ng mga babae, ipapatapon ang kalahati sa mga Jerusalem. There will be so much killing that they have to throw the bodies outside the walls. Ngunit, listen to this prophecy, ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh. God will fight once again for Israel. Wow. Tulad ng ginawa niya noong una. So, God's protective hand will be back to Israel. Again, look at the Middle East. Look at the Middle East. Ang sabi nila, ang papangingialam daw ng Russia sa Israel is gonna be because of oil. The Ukraine situation and Israel is about energy. Anyway, mahabang salaysay yan, but it's coming. Israel will be restored. That is in Romans 11. Ito yung tinatawag na inalis sa Israel, ibinigay sa mga Kristiyano, and Israel will be grafted back in. Merong simbolo sa Israel, makikita mo, yung menorah, yung candelabra, na merong fish na kakabit. Ibig sabihin, what the church did, the Israelites will be reattached. Okay? Ito po sinasabi ko sa inyo is 3 months in theology, but sinasummarize ko na lang. But Israel will be regrafted into the faithful. Ito naman ang tanong ko ngayon. At ito yung layunin kung bakit merong simbahan. Ang pagkakatisod ba ng mga Israelita ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Did God remove the protection from Israel to totally destroy them? No, hindi. Sa halip, ito po nakakatuwa eh. Napapangiti ako pag binabasa ko to. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil. Naging substitute tayo, buti na laang. Wow, I'm so excited. Thank you. Upang mainggit ang mga Israelita. Imagine, pwede pag nakakita pala ako ng Israelita, dapat ko silang mahalin, pero pwede ko din sabihin, di ba inggit? Ibig sabihin, dapat ikaw itong nangangaral ng kaligtasan, pero ako isang abang Pinoy. Substitute. Yan po ibig sabihin. It's you. You are the current Israelite, the holder of truth. What an opportunity. Upang mainggit ang mga Israelita sa atin. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbaksak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? So sinasabi, even if Israel was disciplined, naging blessing sa atin. Dahil, sige, EJ, kayo na muna kasi Israel, tumalikod eh. Pero sabi, pero ibabalik ko din yung mga yan. And because of that, we will all praise God because He is a God of justice, yes. Pero in the end, it is His mercy. Nandiyan pa po ba kayo? He is a God of mercy. Sabi sa Roma 11, and this is the grafting, ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli. Imagine, the Jews will be regrafted into us. Tayo yung faithful. Idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya. National, ecclesiastical, and personal. If you will repent today, God will bring you back into His favor. Sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw nasangang galing sa ulibong ligaw, ay naidugtong sa tunay na ulibo. Tayo mga Gentile, not God's chosen people, we're grafted in. Kahit nasa lungat, ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Kung tayong hindi matatawag na unang pinili ay nagamit, yung pagbabalik sa Israel ay mas madali niyang gawin. Yun ang sinasabi dito. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala.
national, and I hope ecclesiastical, the church will not harden his heart. And especially you and me. Personal, I hope we will not harden your heart. Pansamantala lang sana. Tatagal lamang iyan hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil. Okay. Gusto ko pa sana mag-preach ng 3 hours. This is full of prophecy. Ang ibig sabihin yan, ang pagmamatigas ng Israel, nakikita niyo po ba? Ay tatagal lamang ang pagmamatigas nila, ibig sabihin, ibabalik sila. When? Ito po, may sulyap kung kailan mangyayari yung second coming. Hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng mga hintil. Ibig sabihin, kung dito yung huling masasagip, baka ikaw yun, yung huling masasagip. God will come back. So meron palang isang Kristiyano na lang na pag nasagip na yon, God will return, God will take the church already. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang siya na ba yung huli? Sabi mo, hoy, tumanggap ka na, umuwi na tayo. Hanggang sa mabuo na ang takda, may nakatad ng bilang ng mga hintil. So there is that one last Christian, kung sino ka man, sumuko ka na, uwi na tayo, yung na dito. Nalalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papauwi niya. So kung ikaw ay hindi pa nagsisisi, you might be the last Christian. You accept Christ now, let's go home and let God save Israel. Amen? Exciting prophecies. Exciting prophecies. But, in the meantime, they will crucify the Messiah. And starts the 2,000 suffering of the Jews until today. Until today. Pero ang makikita po natin dito sa pagwawakas, God is merciful. He's a restorative God. Anong sabihin ng restorative? Kahit parusahan ka niya, iniisip niya lagi. You know, when we do church discipline, alam niyo yung church discipline? Madalas kong gawin dito yan. Yung recently, nakikiapid, sabi ko, kapatid, Matthew 18, magsisi ka. Ayaw magsisi, take 2. Kasama ko isang elder, magsisi ka. Ayaw magsisi, take 3. Pag ayaw magsisi, sasabihin, church discipline ka, you have to leave the church. Alam niyo po ba yun, church discipline? Iiwanan ka ng protection ng church. Kasi, pag nasa church ka, may kasalanan ka, you are under condemnation. But if we tell you, you're excommunicated until you repent, that person will repent. At babalik siya. Because the church is restorative, like Jesus Christ is restorative, like Israel will be restored. But the important thing, you must repent because we have a patient God. Katulad din ng pagtitiyaga ng Panginoon doon sa panahon ni Noah, na si Noah, bumuo ng isang barko, 120 years, preaching, repent. Ganong katagal naghintay ang Panginoon. And now, Jesus Christ, waiting for you to repent for thousands of years. But there will be a time that the flood will come in. Judgment Day will come. When is Judgment Day? 100 years? No. Judgment Day for you is when you die. If you die tonight, Judgment Day is tonight. Alam niyo po ba kung ilang tao na mamamatay araw-araw sa buong mundo? Estimate is about 5 to 8,000 to 10,000 people per day throughout the world die every day. Judgment Day for 10,000 people a day. This is the most important message. You're hearing it. What are you gonna do? Sabi sa 2 Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. What's the promise? Judgment. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi yan nais na mapahamak. How I wanted to keep you under my wings like a hen would like to keep her chicks, but you would not. Would you accept Jesus Christ today? Tanggapin mo na siya ngayon. At kung tinanggap mo na siya at ikinagkakasala, magsisi ka. He is a patient and restorative God, but do not abuse Him. Because there is a set time. Tayo po'y lumukong lahat. Panginoon, salamat po sa Biblia. May matamis, may mapait, may babala, ngunit lahat ay mabuti sa aming lahat. I pray, Father, that we will not ignore your message like the Israelites did, who to today, that people, although being kept, is suffering. Sana, Panginoon, kami po na iyong mga natawag na mga
pansamantalang chosen people will be faithful to your word. Kung meron po dito, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa inyo, today is the day of salvation. Sana po sila'y tumawag sa inyo ngayon. Aminin nilang sila'y makasalanan. Umamin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At manampalataya sa Jesus na nagbayad ng aming kasalanan. At kung kami magsisisi sa kasalanan iyan at mananampalataya sa Kanya, kami po iyong ililigtas. At ang pagbabagong buhay ay isang gawaing ikaw ang gagawa. Salvation is a one-time act from you. Sanctification o ang pagbabanal sa lifetime work that the Holy Spirit must do. Salamat sa iyong tiyaga. Salamat sa ehemplo ng Israel. Tulungan mo kaming mahalin ang mga Hudyo sapagkat sila'y katulad din namin, matigas ang ulo. Nagpapasalamat lang kami na ang Diyos nila ay amin din Diyos na matiyaga at mapanauli. I pray for our people here in Alabang that you will be pleased by our service. Help us to be genuine people of God, not hypocrites like the Pharisees. We love you, Lord, and we thank you for dying for us on the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating